Paano ba mag-apply dito sa South Korea? Unang-una, dapat meron ka ng passport at valid yan ng 1 year. Kung wala pa, I suggest magpa-appointment ka na sa DFA kasi yan yung pangunahin na kailangan. Wala pong private agency ang pag-a-apply po dito. Ibig sabihin, government to government process. Tanging ang DMW or Department of Migrant Workers ang nagpa-process ng mga papers papunta po dito sa South Korea. Pangalawa, kailangan mo na mag-aral ng Korean language. Meron kang dalawang option dito, idol. Either mag-enroll ka sa KLC, Korean Language Center, para ma-guide ka nila. Kung wala ka namang budget, idol, pwede kang mag-self-study. Andyan si Facebook, andyan si YouTube. Meron mga nagbibigay ng free tutorial kung paano aralin ang Korean alphabet. Pangatlo, ang e-registration. Ang e-registration ay dito mo nga sinasubmit yung mga information mo na galing sa iyong passport. Dapat double check mo ng maigi nang hindi ka nagkakamali para maiwasan mo nga sa hinaharap ang aberya. Lagi ka nga dapat updated sa announcement ng DMW kung kailan at saan gaganapin ang exam. Ang exam ay mayroong dalawang klase, ang PBT, paper-based test, at ang CBT, computer-based test. Ang exam naman ay mayroong dalawang kategory, ang reading at saka listening. Ang bawat kategory ng exam ay mayroong kanya-kanyang oras na tinakda. Mahirap ang exam kaya pagbutihin mo nga po ito. Ibigay mo nga po lahat ng makakaya mo. Kasi once di ka pumasa, mag-aantay ka na naman ng announcement kung kailan nga po ulit ang exam. Diyan pa lang po, mahirap na kaya kinakailangan ng mahabang pasensya dahil matagal po nga ang proseso nito at madami pang pagsubok na yung pagdadaanan bago ka nga makarating dito sa South Korea. Pagkatapos nga po ng exam, mag-antay ng result kung kailan nga po ito para ma-check mo kung nakapasa ka or hindi. Kinakailangan mong mag-register sa Employment Permit System para ma-check mo nga ito. Kapag naipasa mo na ang EPS TOPIK exam, naipasa mo na din ang skill test, pwede ka nang magpa-medical at antayin yung result kung fit to work ka nga. Maaari mo nang ihanda lahat ng mga requirements na kinakailangan na isubmit sa POA or DMW para mapasama ka nga sa roster kung kailan yung seleksyon ng EPI, signing of contract, CCBI, TED, etc. Dito masusubukan kung gaano kahaba ang pasensya mo kasi medyo matagal-tagal nga ang proseso nga nito. Merong mabilis, merong matagal. Ang masaklap, baka hindi ka pa ma-select ng employer hanggang matapos ang 2 taon. At kapag nangyari nga iyon, uulit ka na naman sa exam at ang masaklap ay baka panghinaan ka pa ng loob. Kung sakali meron ka ng employer, kontrata, visa, TED at nakapag-training ka na din sa POA ng 5 days at kapag nagpidos ka na din, mag-antay ka lang ng 1 to 2 days ay mag-flight ka na papunta dito sa South Korea. So reminder lang idol, kailangan mong alagaan ang kalusugan mo hanggat hindi ka pa sinusundo ng sadyangnim mo or amo mo. Kasi paglapag sa Incheon Airport, susundin kayo ng bus papunta sa training center at magte-training nga kayo doon. Pagbaba nyo nga po ng bus, diretso medical na agad yon. Kung gaano katagal ang result ng medical dyan sa atin sa Pinas, ganun naman kabilis ang result dito. Mabilis ang medical, ang mga tinetest ay ang dugo, ihi, x-ray, Ishihara test, weight and height. Pagkalipas ng 1 oras ay meron ng resulta. Kapag hindi ka nga pumasa sa medical examination, yung araw na yon ay uuwi ka nga ng Pinas at yun yung pinakamasakit na katotohanan kasi nasayang lahat ng effort, oras, pera at sacrifices mo. Kasi napunta lahat sa wala dahil sa hindi mo nga inalagaan ng kalusugan mo. So kailangan alagaan ang sarili at yun yung last na test para sa'yo. At yung remaining oras at araw ay training nga po iyon. Ipapaliwanag dito yung karapatan ng mga manggagawa, mga bawal at pwede. Sa day 3 ay susundin na kayo ng amo nyo. Kinaumagahan ay start na ng trabaho. Congratulations nga idol kung nakayanan mo nga ito and God bless sa'yo.